Sa unang buwan pa lang ng taon, may pasabog agad tayo na trade news. Jason Castro magpapaalam na raw sa TNT para makuha nila si Robert Bolick, at dahil kailangan ng 3-team trade, isa dito si Troy Rosario na nabanggit natin kahapon ang involved sa trade package. Ikutang MVP pala to, pero si Castro babagsak sa Blackwater. Second update, pinarusahan na rin ang player na tumula kay Renz Abando. Inulit-ulit ng mga referees ang play kaya nag-come up sila sa ganong desisyon. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Siya nga pala, ang impormasyong ito ay kikredit natin sa mga reliable sources din ni Sir Snow. Si Robert Bolick ay kukunin talaga ng TNT, sabi ko na eh. Sabi nila hindi daw, maang-maangan pa sila, kailangan pa nilang serbisyo ni Bolick. Ang pinagtataka ko talaga, bakit pinapatagal pa nila ang pagkuha kay Bolick? Siguro, pinapahupa lang muna ng TNT ang issue ng pagkuha kay Bolick, kasi nga alam nyo naman na natiktika ng mga sources ang plano nila. Pwede mo itong mayroon tulad dun sa pagkuha ng SMB kay CJ Perez. Bago nangyari ang trade, may mga rumor na lumalabas na mapupunta talaga siya ng SMB. Pero almost 2 years pa bago nagkatotoo ang mga balita at paulit-ulit na itinanggi ng SMB ang issue ng pagkuha kay CJ Perez. At ayun, nangyari nga ang dapat mangyari. Ito naman kay Bolick to TNT, okay sana to eh, kasi yung kapalit niya ang problema, kasi isa si Jason Castro sa mga kapalitan niya. Kaya pala napapansin ko kay Castro ngayon na parang kahit aging na siya, motivated siyang ipakita ang kanyang worth sa tropa. At kung tutusin, kayang-kaya pa nga ni Castro sumabay sa mas bata, may speed pa rin at deadly pa sa shooting na tumitira ng 45% beyond the arc. Hindi yan tatawaging best point guard of Asia at the blur para lang sa wala. Kung sa fast-paced man, abay hindi mapag-iiwanan yan. Para sa akin ito na yata ang pinaka-wrong move na gagawin ng TNT. Sigurado ako nakukuyugin sila na ilang TNT fans. Base kasi sa performance, para hindi pa nga nangangalahati si Bolick kay Castro. Tsaka wala namang problema kay The Blur maliban sa kanyang pagiging injury prone. Yun lang. Pinakakalaban talaga sa isang player yung katawan na aging, nagsuslow down kasi yan at nagiging vulnerable. Pero kahit na, ang The Blur ay The Blur pa rin. Sana gawing franchise player nila yan kasi isa si Castro sa mga main characters dyan sa TNT camp. Wag naman silang ganun. Yung TNT kasi nagiging desperado na. Sa isang banda, mukhang kaya naman gampanan ni Bolick yung shoes ni Castro, pero sa mata ng mga TNT fans, si Castro pa rin ang kanilang gusto. Kahit may edad na si Castro, nagkaka-average pa rin siya ng up to 13 PPG. Higit sa lahat, nakakatulong pa rin. Ayon din sa source, hinihintay na lang daw ng TNT yung tungkol kay Troy Rosario. Parang si Troy na lang kasi ang kulang sa trade package na to. At balita ko may future pick din nakasama. Kung kayo ang tatanungin, payag ka ba na i-trade ng TNT si Jason Castro? Tara, next update tayo. Base sa play, may nakita raw ang refs na may tumulak talaga kay Renz at paparusahan daw siya ng KBL. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nire-review ang mga kaganapan sa play na yon para talaga ma-determine kung anong kaparusahan ang ibibigay. Sa pagkakaalam ko, 3 million won ata. Ang suspension ng ilan, si Chinano Nwaku. Posibleng magkaroon ng suspension ng player na to kapag napatunayan. Ayon nga pala sa anyang KGC management, huwag daw tayo mag-alala dahil ibang klase daw ang teknolohiya dito sa Korea. Kaya asahan natin na makakabalik agad si Renz. Para yung Pilipinas atang pinariringgan Kung sa bagay, tama nga naman. Kung uulit-ulitin natin yung play, sa palagay ko kahit walang tumulak sa kanya doon, ganun pa rin na magiging bagsak ni Renz. Kasi yung posisyon niya sa ere, halos nakataas na yung mga paa. Mas pinalala lang nung natulak siya. Ayon sa KBL officials, huwag daw mag-alala ang mga Pinoy dahil minomonitor nila si Renz at hindi rin nila hahayaan na walang kaparusahan or suspension ng mangyari. Malala kasi talagang tama ni Renz. Halos maiyak nga siya, sobrang sakit. Vertebrae number 3 at 4 po yung tumama sa sahig at nabali talaga. Sa pagkakaalam ko, parang lalagyan ata yan ng bakal para mapagdugtong yung mga fractured area. Kapag nadugtong na sila, mas mapapadali na ngayon ang pagdidikit ng tinatawag nilang soft callus. Ang soft callus para siyang natural na elemento ng isang buto na para siyang gel type na bumabalot sa fractured area. At yun po ang magdudugtong sa dalawang buto. Kaya malaki talaga ang tulong ng artificial na stainless rods para agad silang dumikit. Tsaka pinapasabi pala ng anyang KGC sa lahat ng mga Pinoy na hindi raw nila pababayaan si Renz Abando na minahal ng libo-libong fans. Alam kong isa ka sa mga nakikiisa kay Renz, kaya wag na kayong mag-alala. Hindi kumpleto ang KBL kapag wala si Renz kasi mawawalan na rin sila ng fanbase. At si Renz ay parte na ng KBL. Congrats sa maaga at agad mong pagaling, Renz Abando.